Assalamualaikum, magandang araw sa lahat ng aking mga viewers. Mega shoutout pala sa aking mga viewers na sa ibang bansa, ang ating pong mga OFW. Mayroon po tayong viewers. Mega shoutout kay sis na nanonood sa atin sa Hong Kong, sa Singapore, sa Saudi Arabia, sa Jordan, sa China, sa Korea, sa Japan, at ang aking kaibigan, mega shoutout kay Cecela, Sheila na nasa Paris. Mega shoutout sa aking mga viewers sa UK, sa German, at sa ating mga viewers dyan sa UAE. Mega shoutout din sa ating mga viewers na nanonood sa atin nasa Sultan Kudarat sa Mindanao. Mega shoutout sa UCC at sa ating mga viewers sa Pilipinas. Magandang araw po sa lahat sa inyo. Ngayon pala is a Friday mga sisi. So nagpalit po ako ng cortina. Alam niyo po kasi dito kapag summer ay medyo po ay mainit, pero ngayon ay isa sa spring season, hindi masyadong mainit, so maganda po na magsuot din ng mga ganito. Ito po yung tela ng aking mga customer, mga sisi, para po ito sa summer na mga damit. So, ibababad ko muna ito mga sisi kasi ang mga tela na lawn at linen ay kailangan po talaga itong ibabad mga sisi. Bilang mananahit nyo, ay sinisigurado ko po talaga na binababad ko iyan bago ko po ito tatabasin. After ko mababad ng 3 oras ay dinadry ko po siya. Sinasampay ko unti ng ilang oras. Kapag nag-dry na siya ay pinaplansa ko bago ko ito tatabasin. Ito po ay order ng aking kabayan na nakatira lang din dito sa community namin. Oo, kang Ate Joy po ito. 3 set po yung in-order niya. At ang tila po nito ay lawn. Sabi niya sa akin ay ano lang, pambahay niya. Kasi maganda talagang isuot yung lawn na tela mga sisi na pangbahay. Kasi sa bahay, pwede ka naman na hindi magdupata. Yun bang magtakip sa ulo o ganyan kapag nasa loob ka lang ng bahay sa pamilya mo. Kaya ito po ang mga sinusuot ng mga tela dito sa Pakistan kapag summer. Napakaganda yung napili niya. Kami po ang bumibili nito noong last time na pumunta kami sa tilahan. Nagpabili si ate. Tapos, set na ang benta ko sa kanya. Tahi at tela ay nagkakahalaga po ang terno na 2,800 rupees. Mura lang po talaga mga sisi kapag dito. Tapos, nilagyan ko lang din po iyan ng laces. Binilhan ko na rin yan kahapon. So, ibabad ko muna siya. 3 set yung in-order ni sis. At ngayon ay Friday is online class ng anak ko mga sisi. 9 AM ay mag-start na sila mag-online class kapag Friday po mga sis. Until 9 AM till 12:30. Tapos ngayon lang kami nakapag-breakfast. So gumawa na rin ako ng tea at 2 boiled egg. Oo. Tapos ay may bread na yung kasama mga sisi. Hindi naman kasi araw-araw na gustong kumain ng parata din ng anak ko or ng asawa ko. Ako po talaga ay minsan lang kumakain ng parata. Hindi din pwede na araw-arawin mga sisi kaya alternate lang po. Kaya pag summer talaga mainit na ang panahon ay palagi na po akong nagsastock ng water niyan sa ref. Ayan, nagre-refill na po ako ng mga bottle sa tubig. Parang naghahanap na yung katawan natin ng malamig na tubig. Kapag magsa-start na naman ang winter ay grabe ang tubig din dito kapag winter mga sisi para na ding ice sa lamig. Kaya kailangan talaga kapag bago ka pa lang dito sa Pakistan ay manibago ka talaga sa season. Sa mga weather dito. 4 kasi ang season ng weather dito sa Pakistan. Ngayon is a spring season, medyo mainit pa, pero sa umaga is malamig. Tapos yung katawan mo ay maghahanap na ng malamig na tubig. Kapag next month, mga May, ay mainit na talaga, isa summer na. Pero sa July at August, sobrang init na yan mga sisi. So, papawisan ka talaga sa mga singit-singit. So, ayan, kailangan mong mag-adjust. Yung mga bago pa lang dito sa Pakistan, yung iba talaga ay maglilikramo. Gaya ko din, no, bago pa lang ako dito sa Pakistan ay
nanibago ako sa weather, lalo na nung dumating kami dito ay ano talaga mga sisi, extreme hot. Kasi July kami dumating dito. Grabe talaga ang init. Tapos that time nakatira kami sa sentro ng city, which is yung electric is as a government. Palagi pong nag-blackout everyday, mga 8 hours, minsan isang buong araw blackout. Grabe talaga ang init. Oo, kahit mag-ano ka, hindi ka makatulog buong gabi talaga, palagi kang nakapaypay. Oo, kahit manghubad ka pa, malagkit pa rin yung ano mo, yung bang pawis mo. Tapos, kasi umaga ay hindi po mainit dito ngayon, is malamig pa ang simoy ng hangin. Dito sa kapaligiran, nasa rooftop po ako mga sisi. Ayan, pinapakita ko po sa inyo ang buong kapaligiran dito na malapit sa akin. Dito po. Tapos ang mga bahay dito mga sisi ay walang problema kung magdikit-dikit yung bahay mga sis. Kasi hindi naman naglireklamo mga tao dito. Dito din yung tangke ng tubig namin. Buong bahay po at lahat ng mga bahay ay may mga tangke na po talaga ng tubig. Tapos ito kasi sa community ay hindi po ito government water at hindi rin po ito government electric. Bali po sa bahariya lang po talaga na exclusive sa kanila yung tubig. Doon kami nagbabayad at sa kuryente. At ito rin ang aking i-deliver ngayon na order ng aking customer na Pilipina. Ayan, ihahatid po namin ito mamaya mga sisi kasi mayroon kaming pupuntahan, so idadaan lang namin, malapit lang din naman dito sa bahay namin. Sa labas lang ng community pero malapit lang. Ito, pinalagyan niya ng laces. At ito din, ayan, dino-double stitch ko na po ito mga sisi para po ay hindi po siya mabitak. Nilagyan na rin ng mga laces sa mga borders. Kasi ganito po talaga ang mga trend ng mga design dito sa Pakistan mga sisi. Ayan. Napakaganda ng kulay ng tela ng ating customer. Siya po ang nagbili po ng mga tela. 4 po na set. Dinadrop lang po ni kabayan dito sa bahay. Tapos tinatahi ko lang po siya. Base po sa kanyang design na gusto. Ayan. Kaya itong isang set ay tinahi ko na. Wala po siyang design na binigay sa akin. Ang sabi lang ni Sisi is ako lang daw bahala sa design. So, kinakabahan ako. Baka hindi niya magustuhan. At ito palang pinatahi niya ay gagamitin niya kasi mag-attend sila ng kasalan. So, yung tela niya is may mga embroidery. So, it means pag may mga embroidery talaga ay ibig sabihin ay medyo mahal yung tela. Pero dito sa Pakistan kahit mahal yung tela ay minsan yung mga sleeve area ay embroidery lang ang inano nila tapos dinudugtungan ko na lang sa gilid para ma-exact talaga sa sleeve. Ito pong tela niya is a chicken curry. Yan po ang mga tinatawag dito. Ayan. So, nilalagyan ko na lang siya ng mga laces para naman na medyo ay kumikintab din siya. Ayan, sa mga border lang nilagyan ko ng fancy laces at dino-double stitch ko na lang din. Ayan. Ako na po nag-add ng mga laces niyan. Ayan, 2 pieces po. Wala pong dupata kasi yung dupata ay nasa may-ari. At ito ready na po ang 4 set at mag-deliver na po kami ni Mr. Kasi may bibilhin kami na mga kailangan sa bahay at malapit lang din naman. So, ito mga sisi ay dinaan lang namin. Oo, kasi yung bahay, yung office ng asawa niya ay nasa labas ng community namin na malapit lang sa binibilhan namin ng mga gulay. At prutas, naghanap kasi kami ng watermelon mga sisi. Oo, kasi ano kasi season ng watermelon ngayon. Ito po sa labas sa community namin. Ayan, napakalinis po ng kalsada dito mga sis. Pupunta na po kami sa lugar ng office ng aking kabayan na Pilipina. At nakikita po ninyo ang kalsada dito ay inaayos talaga at napakalinis sa lugar. Ayan po, titingnan po ninyo yung mga iba't ibang lugar.
Dito po sa Lahore mga sisi ay malaki po talaga ang Lahore mga sis. Kapag pupunta kayo sa sentro ay napaka-polluted po talaga ng hangin doon, napaka-alikabok, ganun ba? At napakalaki ng Lahore at may iba't ibang community. Ang meaning po ng mga community dito ay para pong mga subdivision po. Kung tinatawag natin sa Pilipinas, marami po talagang ganyan. Sa sentro ng city, makakita mo talaga yung mga para ba ding mga squatter sa atin. Yun bang mga bahay na nakadikit-dikit na. Tapos napaka-polluted kasi nga napaka-heavy traffic po sa sentro ng city. Para lang din sa syudad din sa amin sa Cebu. Ganun din naman. Kapag sa syudad kasi, kapag nasa sentro ka talaga, ay polluted po talaga ang hangin kasi nandun ang mga pabrika. Ayan. Pero ang mga tao dito ay pumipili po sila kung saan sila namumuhay. Gaya po dito sa community namin at marami pa pong mga residents ng mga community na mas maganda pa po talaga dito mga sisi. Yung mga Pilipina na ating mga OFW, yung mga amo nila is super yaman talaga. Kaya napakamahal ng mga community ng mga bahay na tinitirahan nila. Tapos ang linis-linis din. Doon po sila namumuhay ng mga napaka galante talaga. Lalo na yung mga bahay nila sobrang laki at ang mga Pilipina po ang kanilang mga katulong. Oo, kapag mga Pilipina ang katulong, it means super yaman na po niyan mga sisi kasi mahal po ang sahod ng mga OFW natin dito. Ikumpara po sa lokal ng mga katulong dito sa Pakistan. So, nandito na po kami sa entrance. Syempre, may mga security mga sisi. So, sinabi lang namin kung saan kami pupunta. Ayan. So, napakalinis naman ng lugar na ito. Dito nagtatrabaho yung asawa ng kabayan natin. Engineer yata yung asawa niya. So, idadrop lang namin sa office niya. Ayan. Sa nakikita namin ay ang daming kahoy, tapos ang linis din. Residence din dito mga sisi. Sa loob ng residence, may mga bangko na, may mga real estate, may mga grocery, pero dito po sa kanila ay sa entrance pa lang ay marami na pong mga halaman at mga kahoy. So kaya siguro tinatawag na Grand Forest yung area nila. Yung pangalan ng community nila is a Grand Forest. Pero may mga bahay din mga sisi. Ayan, so dumating na kami. So ito mga sisi, maghintay lang muna kami sa kanya. Ayan, so bumaba muna ako mga sisi kasi nakipag-usap si Mr. kay kabayan na asawa ni kabayan. Pag asawa ka po ng Pakistani mga sisi, ang makipag-usap po sa asawa din ng Pakistani ng kabayan natin ay sila lang po mga lalaki mga sisi. Oo, hindi po pwede ako nakipag-usap sa asawa ni Pinay. So, lumabas na kami mga sisi, hindi ko na lang binidyohan. Tapos bumili si Mr. ng watermelon. So, ayun nga mga sisi, umuwi na kami, medyo madilim-dilim na. Nasa loob na kami ng community namin. At dito, bumaba kami kasi masyadong mainit sa labas, no? So, nauuhaw kami. Dito bumaba kami para uminom ng, para siyang halo-halo mga sisi sa atin. Oo, pero tinatawag sa kanila is faluda. Oo, masarap po siya mga sisi. May isa po siyang ice cream na ano po siya, para bang pure na gatas na ice cream. Ito po, na noong unang kain ko nito, ang tinatawag nila faluda, ay para po siyang may bihon. Pero hindi po yan bihon mga sisi. Iba din, pero yung shape talaga niya ay parang bihon. Tapos minimix siya, tapos mayroon po siyang gatas, mayroong ice cream, tapos mayroong ice. Malamig po siya mga sisi, masarap po siya. Para siyang halo-halo sa atin sa Pilipinas. Kaso lang marami pong sangkap. Ang shop na ito ay napakalinis po talaga mga sisi. Yung ice nila is a mineral. O kapag nasa loob ka ng community, ang mga restaurant po dito ay malinis. Kasi ina-update po iyan ng mga ano dito. Oo, kapag marumi yan, ibaban yung ano mo, ibalak yung restaurant mo. So, bumaba muna si Mr. dito kasi bumili siya ng soft drinks. At naghintay ako. So, ang dami po talaga mga tao dito kasi 8 PM sirado na po lahat ng mga shop mga sisi. Ito lang po ma-share ko sa inyo. Allah Hafiz!